Prudencio Love Stories presents The Ice Cream Vendor is a Billionaire. Written by Sabina. Pero pa, ano naman pong gagawin ko dun? Alam mo naman pong hindi ako sanay sa buhay probinsya eh. Wala na akong ibang ginawa dito ah. Sinusunod ko naman lahat ng gusto nyo. Bakit kailangang ipadala nyo pa ako sa probinsya pa? Pagmamaktol ng dalagang si Zarina nang marinig ang sinabi ng amang kailangan niyang dalhin sa probinsya at doon na lamang tapusin ang pag-aaral. Samantala, napailing-iling naman ng ama tsaka pinagkatitigan ng anak. Maiintindihan mo rin anak balang araw. Pero sa ngayon, kailangan mo munang sumunod sa gusto ko. Para rin to sa ikabubuti mo at hindi para sa akin. Tsaka, mabilis lang naman lumipas ang panahon. Hindi mo rin mamamalayan at paggising mo, pauwi ka na ulit dito. Basta, ito lang tandaan mo anak. Huwag kang magsusuot kung saan-saan doon. Hanggat maaari ay manatili ka lang sa bahay. Huwag kang magtitiwala kung kani-kanino. Magpapadala rin naman ako na magbabantay sa'yo doon para matiyak ko ang kalagayan mo. Pangako, bibisitahin kita sa tuwing hindi ako busy sa kumpanya natin. Ayos ba yun, Zarina, anak? Mahinahong sabi ng ama tsaka ngumiti. Kung kaya't bagamat masama ang loob ng dalaga, ay napilitan na lamang itong tumango at sumang-ayon sa ama. Kinabukasan din ay kaagad na nag-asikaso ang dalaga at mabigat ang loob na nilisan ng sariling silid. Pa, pupunta muna ako dun ah. Tsaka, inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng kanyang silid. Huwag mo kalimutang palinisan kay Manang ang kwarto ko. Yung mga designer bags ko. Pakicheck na lang sa drawer tsaka mga designer clothes ko rin. Baka may pumasok na daga dito. Sayang naman yun. Wala ka rin ibang papapasukin dito pa maliban kay Manang. Gusto ko malinis ito pagbalik ko dito. Ayoko rin na maalikabok ang matres. Pagdating ko, si Manang nang bahala dito. Bilin nito, tsaka tuluyan na ang tumalikod upang dumiretso sa sasakyan. Tatandaan ko ang sinabi mo, basta't magpapakabait ka dun. Huwag mong kalimutang magpasama kung tatangkain mong lumabas. Sagot naman ng ama, tsaka hinagod pa ang likod ng dilaga. Pa, ano ba kasing nangyayari? Anong kaligtasan ko pong sinasabi niyo? Baka mamaya manibago pa ako doon ng sobra. Magkasakit pa ako niyan. Tsaka mumuso ang dalaga at umaasang sa huling minuto ay magbabago pa ang isip ni Don Facundo, ang kanyang ama. Maninibago ka talaga pero hindi magtatagal ay masasanay ka rin. Masyado pang maaga at inosente ang kaisipan mo para malaman ang totoong dahilan, Zarina. O siya na, sige na. Nang makapagbiyahe na kayo, malayo pa ang lalakbayin niyo. Sambit ng ama at inilalay ang makasakay ang dalaga sa sasakyan. Ilang oras lamang ang itinagal ng biyahe dahil private airplane ang ginamit nito. Nang makarating, ay kaagad itong sinalubong ng isang matanda. Magandang hapon po, ma'am. Mabuti naman at nakarating na kayo. Naghanda na rin ako ng hapunan para makakain na kayo at makapagpahinga na rin pagkatapos. Pasok po kayo. Ako nga pala si Manang Lucy. Kung may kailangan po kayo ay magsabi lamang po kayo, ha? Tumango at ngumiti naman ng dalaga, tsaka pumasok na rin sa isang hindi kalakihang bahay. May malapit po ba dito mall na pwedeng pasyalan? Nabuburiyo na po kasi ako dito eh. Wala rin namang signal ang cellphone dito. Tsaka, hindi po sa akin sapat ang electric fan lang. Bakit naman hindi sinabi ni Papa na walang aircon dito? Nakakainis naman. Reklamo ng dalaga kinabukasan na kahit maging reaksyon nito ay hindi maitago ang pagkainis. Naku, pasensya na po kayo ma'am at malayo po ang pasyalan dito. Kalahating oras po ang layo mula dito eh. Yung aircon naman po ako lang po kasi ang nagbabantay at nakatira dito kaya hindi na rin pinakamitan ng papa niyo ang aircon. Kung gusto niyo po sabihin ko po sa kanya kapag dinalaw kanya rito. Nakakaiya naman po kung ako mismo ang magsasabi at baka sabihin na nag-iinarte pa ako. Napakamot-kamot pa sa ulo si Manang Lucy nang sinabi niya yun habang napabuntong hininga na lamang si Zarina. Okay, kung ganun po. Pwede ko po bang puntahan ang sinasabi niyong pasyalan na yon? Sobrang naiinip na po talaga ako dito. Paalam nito, ngunit umiling sa kanyang matanda. Pasensya ka na iha.
Mahigpit pong ipinagbilin sa akin ni Sir na wag po kayong papayagang pumunta sa kung saan-saan hanggat hindi pa dumarating ang inatasan niya magbabantay sa inyo. Mahinahong sagot ni Manang Lucy, ngunit hindi pa rin napigilan ang pag-ikot ng mga mata ni Zarina dahil sa inis sa kalagayan niya. Kung alam niya lang na magiging ganito ang kalagayan niya, ay hindi na siya dapat pantungloy. Ano ba kasing dahilan ni Papa at kinailangan niya pa akong ipadala dito? As if naman na may mangyayari sa akin sa Maynila, halos doon na nga ako lumaki. Para naman ginagawang palabas ang buhay ko. Bakit kailangan pa ng bantay? Salubong ang kilay niyang litanya at napasabunot sa sariling buhok. Kung ganon, pwede po bang magpahagi na lang ako sa labas? Diyan lang naman ako sa malapit at hindi naman po ako lalayo. Titingnan ko lang din po kung may mabibili pa ako dito kahit anong dessert. Sobrang init po kasi talaga. Kung gusto niyo po ay sumama na lang po kayo sa akin nang sabay naman tayong dalawang kumain kung sakaling may mabili man ako. Pag-aaya ng dalaga, ngunit umiling-iling lamang ang matanda dahil sa kanyang alok. Ngumiti ito. Ay, hindi na po ma'am. At marami pa kasi akong gagawin. O siya, kung dyan ka lang naman po kayo sa labas ay papayag na po ako. Basta ba ay huwag po kayong lalayo ha? Kung hindi ay ako ang malalagot kay sir niyan. Baka matatanggalan pa po ako ng trabaho. Sambit ng matanda, kung kaya't napaisip naman ng dalaga. Hindi rin kakayanin ng konsensya niya kung may taong mawawala ng trabaho dahil sa katigasan ng ulo niya. Kaya naman ay tumango ito tsaka lumabas na. Ano ba naman kasing meron dito? Sana lang talaga ay may sa malamig man lang dito para mapawi man lang tong pagkailitang nararamdaman ko. Sobrang init ba naman eh. Usal nito sa sarili habang inililibot ang paningin nang bigla ay mamataan nito ang isang lalaking naglalako ng ice cream. Hindi lang ito ordinaryong naglalako ng ice cream dahil sa itsura nitong malaartistahin ng dating. Ganito ba talaga mga tao dito? Sosyal tingnan? Tanong niya sa sarili habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa binata. Ice cream po ma'am, murang-mura lang. Saktong-sakto para sa init ng panahon. Alok sa kanya ng binata, tsaka matamis na ngumiti dito. Dahilan upang bahagyang matulala ang dalaga. Sa buong buhay niya, ay ngayon lamang siya nakakita ng ganoon kagwapong naglalako ng ice cream. Ma'am, ayos po ba kayo? Natulala ba kayo sa kagwapuhan ko? Pangaagaw ng pansin ng binata, kung kaya't napabalik siya sa wisyo. Hindi may iniisip lang. Magkano ba yan? Kunwari ay salubong ang kilay na tanong niya. 10 piso po ang pinakamura ma'am. 25 naman ang pinakamalaki. Sagot ng binata, tsaka binuksan ang lalagyan ng sorbetes. Magkano sa'yo ma'am? Tanong pa nito. Yung pinakamalaki na lang. Tsaka, anong flavor niyan? Sinubukan itong silipin ng ice cream, ngunit kaagad ding lumayo ng mapagtantong sobrang lapit nila sa isa't isa. Cookies and cream po ma'am, tsaka meron ding cheese flavor. Gusto niyo bang mix na lang? Kaagad itong umiling sa tanong ng binata. Hindi, wag. Gusto ko yung cheese flavor lang lahat. Damihan mo naiinitan ako eh. Anya pa at matyagang naghintay sa ice cream. Nang iabot ito ng binata ay tsaka naman napaisip si Zarina. Babalik na ba ako dun? Sobrang init sa loob. Kaya nga ako lumabas para magpahangin eh. Pero kung tatambay ako dito ay baka isipin niyang gusto ko siya. Kaso saan naman ako pupunta? Pinagbawalan akong lumayo ni Manang Lucy. Hindi ko naman pwedeng hindi sundin yun. Kawawa naman si Manang Lucy. Saad nito sa isipat at napabuntong hininga na lamang. Ma'am, parang ngayon lang kita nakita dito Bago ka lang ba dito? Biglang tanong sa kanya ng binata kung kaya't napalingon siya at kinuha ang pagkakataong yun para manatili pa roon kahit ilang saglit. Oo, kararating ko lang dito kahapon. Taga Manila talaga ako pero sa tingin ko kakailanganin ko manatili dito ng ilang taon pa. Sagot niya, tsaka tinikman ang ice cream. Napatangutang mo naman ang binata, tsaka muling umiti. Ganun po ba? Siguro ikaw yung nandiyan kila Aling Lucy, ano? Muling pagtatanong ng binata na kaagad ding tinanguan ni Zarina. Ako nga pala si Jonathan.
Kung ayos lang naman sa'yo, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Huwag kang magalala, hindi ko naman ipagkakalat pangalan mo eh. Sambit pa ng binata kung kaya't kunot ang noong nilingon siya ni Zarina. Adik ka ba? Anong hindi ipagkakalat eh? Kaya nga tayo may pangalan para may pagkakakilanlan tayo, di ba? Natatawang saad niya, kaya't natawa na rin si Jonathan. Baka kasi ayaw mong ipaalam ang pangalan mo sa iba eh, kaya sinabi kong ako lang makakaalam. Sagot niya, adik ka nga. Zarina. Zarina ang pangalan ko. Ngiting sagot ng dalaga at napatingin naman sa kanya ang binata na may pagkamangha. Ang ganda naman ng pangalan mo, nakakabighani. Anya, ngunit umikot lamang ang mata ng dalaga. Ikaw, dati ka na ba talaga dito? Tanong nito pabalik at tumango naman si Jonathan. Opo ma'am, ito na rin ang kinalakihan kong trabaho eh. Pero masaya naman kasi kumikita na nga ako, nakakapasyal pa ako. Ngiti niyang sagot, kaya't napatango-tango naman si Zarina. Isang ideya ang pumasok sa isip nito. Ganun ba? Siya nga pala, huwag mo na akong tawagin ma'am. Masyadong intimidating. Zarina na lang. Sagot ng dalaga, kaya't nakangiting tumango si Jonathan. Ang mga mata nitong mapupungay ay hindi maalis sa dalaga. Buti ka pa nakakapasyal. Ako kasi pinagbawalan lumabas dito. Buti nga at pinayagan akong lumabas ngayon pero hanggang dito lang daw. Nakakainip pa naman dun. Hindi ako sanay dito. Kung sana ay makakapasyal lamang ako, siguro hindi ako makakaramdam ng pagkabagot. Pagkukwento ng dalaga, tsaka nagpakawala ng malalim na hininga. Kahit papaano nga ay nagpapasalamat siya dahil nakilala niya si Jonathan ngayon. Kahit sa mga sandaling ito ay may makakausap siya. Ganun ba? Kung gusto mo, pwede ka namang sumama sa akin tuwing maglalako ako. Kaya lang, ito lang ang sasakyan natin. Huwag ka maglala kasi hindi naman kita papabayaan. Tsaka, kilala naman ako ni Aling Lucy. Sigurado akong hindi siya mag-aalala kung tayong dalawa magkasama. Pagsasalita ni Jonathan na naging dahilan kung bakit nakaawang ang labi ni Zarina na napatingin sa kanya. Ito nga ang ideyang pumasok sa isip niya kanina. Ngunit hindi niya akalaing ang lalaking ito mismo ang mag-aalok nun sa kanya. Talaga? Pwede ako sumama? Tanong niya at mabilis na tumango si Jonathan. Oo naman. Madalas ay sa parke ako pumupunta kapag hapon. Kapag ganitong oras naman ay nandito ako. Sa tanghali naman ay nasa labas ako ng eskwelahan. Pero ngayon walang pasok eh, kaya sa labas ako ng building. Pagkatapos noon habang hinihintay ko mag-alas 4 ay lumilibot ako kung saan-saan bago magpunta sa park. Marami kasing bata doon. Alam mo na, mas mabenta sa mga bata ang ice cream eh. Kaya kung sasama ka sa akin ay may papasyal kita. Anya ng binata. Nang dahil sa narinig ay malapad na napangiti si Zarina at halos pumalakpak pa ito sa tuwa. Kailan ako pwedeng sumama? Tanong niya pa. Ikaw bahala kung kailan mo gusto. Sagot naman ni Jonathan, kung kaya't napaisip ang dalaga. Hindi pwede ngayon eh, kasi hahanapin ako ni Manang Lucy. Bukas naman ay bala ko pa sanang tulungan muna siya tsaka diretso ako magpapaalam na sasama ako sa'yo. Papayag naman yun kasi sabi mo nga kilala ka niya, di ba? Bale, sa isang araw lang ako sasama, pero bukas, ganitong oras ay babalik ako dito ah. Bibili ulit ako. Ngiting saan nito kaya tumango si Jonathan sa kanya. Sa isip ng binata ay hindi na ito magkamayaw sa kakaibang pakiramdam. Hindi nito alam kung love at first sight ba yun o kung ano man. Basta, ang alam nila ay humahanga siya sa dalaga. Manang Lucy, kilala niyo po ba si Jonathan? Tanong ni Zarina kinabukasan habang tumutulong ito sa paglilinis ng bahay. Samantala, napatingin naman sa kanya ang matanda bago sumagot. Jonathan? Iyong nagtitinda ng sorbetes baka mo? Tanong niya pabalik na kaagad ring tinanguan ni Zarina. Aba, oo naman. Napakabait na bata nun. Mabuti at nagkakilala na pala kayo. Mainam kung magiging magkaibigan kayo, Ma'am Zarina. Simula pagkabata nun ay alam ko na ang ugali nun. Sagot ni Manang Lucy na nagawang pangitiin ng dalaga.
Simula pa kagabi ay hindi na magbura sa isipan niya ang tagpong yun. At hindi siya makapaghintay na muling magkita sila ng binata. Maya-maya ang tingin nito sa orasan. Kung ganun, papayagan niyo naman po ako mamasyal kasama siya manang, hindi po ba? Nangako naman po siya sa akin hindi niya ako pababayaan. Nabanggit ko kasi sa kanyang naiinip na ako dito kaya nagpreseta siyang isama ako sa paglalako. Nabanggit niya rin naman pong magkakilala kayo. Dire-diretsong saad ng dalaga at umaasang papayagan siya ng matanda. Samantala, napaisip naman muna si Manang Lucy bago ito magsalita. Kailan naman daw ikaw isasama, ma'am? Tanong nito. Bukas po, Manang. Pumayag na po kayo, please. Hindi ba't kayo rin naman ang may sabing mabait siya? Pangungulit ni pa, tsaka hinawakan ng braso ng matanda bilang pagmamakaawa. Kaya naman ay walang nagawa ang matanda kung hindi ang bumuntong hininga. O siya, sige. Dahil alam ko namang mabait si Jonathan ay papayagan ko na kayo. Pero mag-iingat kayo ha. Tsaka huwag mo munang sanang sabihin to sa papa mo. Pareho tayong malalagot. Pagsusuko ng matanda, na masaya namang tinanguan ni Zarina. Siya nga pala, 9:00 na pala. Sandali po, Manang ha. May bibilin lang po ko. Babalik din po ako agad. Paalam ni Zarina at mabilis na tumakbo palabas. Sobrang bilis ng tibok ng puso nito. Hindi dahil sa ginawang pagtakbo kung hindi dahil sa tuwang nararamdaman. Zarina, akala ko hindi ka na darating. Kanina pa ako nandito eh. Masayang saad ni Jonathan nang makarating ang dalaga kung kaya't nanlalaki ang mata ni Zarina nang tumingin sa kanya. Akala ko 9:00. Tanong niya, dahilan para mapakamot-kamot sa ulo ang binata. Pasensya ka na. Excited lang ako makita ka eh. Nahihiyang sagot nito, kaya't natawa na lamang si Zarina. Sige, hit-hit pa. Masyado ka talagang adik. Anya pa, habang tumatawa. Sorry na agad. Tsaka natawa na rin ang binata. 3 sa akin, yung pinakamaliit ulit. 1 sa akin, 1 kay Manang. Tsaka 1 sa'yo. Ngiting sabi ni Zarina tsaka inabot ang bayad habang gulat naman na napatingin sa kanya si Jonathan. Ano? Kasali ako? Takang tanong niya na mabilis na tinawaan ni Zarina. Tanggapin mo na. Magkaibigan naman tayo, hindi ba? Tsaka isipin mo na lang na bayad ko yan kasi ipapasyal mo ako bukas. Pumayag na si Manang Lucy eh. Anang dalaga, kaya't napatango na lamang ang binata. Masayang masaya ito at hindi na makapaghintay pa na maipasyal ang dalaga. Kung ganoon, salamat ah. Siya nga pala, vanilla at chocolate flavor lang ang meron ako ngayon. Anong sayo? Kaagad na napanguso ang dalaga nang marinig yun. Walang cheese flavor? Mahinang tanong niya at sumilip pa. Pasensya na, hindi sila gumawa eh. Sagot ni Jonathan, kaya't tumango na lamang si Zarina. Sige, 2 chocolate flavor na lang. Ikaw nang bahala na pumili sa iyo ah. Bukas 9:00 ako pupunta dito. Ngayon kasi tinutulungan ko pa si Manang Lucy eh. Mabilis lamang na lumipas sa mga oras at araw. Ang unang pamamasyal na yun ay nasundan pa ng pangalawa, pangatlo at maraming beses pa. Wow, cheese flavor! Siya nga pala, matanong ko lang. Bakit simula noon ay hindi na nawala ang cheese flavor sa ice cream na dala mo? Panguusisa ni Zarina isang araw nang magtagpo sila ng dating tagpuan para mamasyal. Napangiti naman ang binata, tsaka kinurot ang ilong niya. Aray, ano ba yan, Jonathan? Ang sakit ah. Napaka-adik mo talaga. Tsaka umikot ang mata ng dalaga habang hawak ang ilong. Samantala ay nakangiti lamang ang binata sa kanya. Halata sa mga mata nito ang tuwa. Napansin ko kasi noon na nadidismaya ka kapag vanilla chocolate ice cream ang dala ko. Kaya naman napagtanto ko ang paborito mo ang cheese flavor na ice cream. Kaya mula noon nagpe-presenta na ako mismo ang gagawa ng cheese flavor ice cream. Nakakatuwa kasi kapag nakikita kitang parang batang kumakain ng ice cream eh. Sagot ng binata, kaya namumulang napaiwas ng tingin ng dalaga.
Ramdam nito ang mga paru-parong nagliliparan sa tiyan niya. Uy, palagi ko yata kayo nakikitang magkasamang dalawa ah. Kayo ba? Bigla ang tanong ng isang babaeng suki ni Jonathan. Oo nga, kami rin. Halata namang sila na eh. Ayaw lang aminin. Gatong naman ng iba, kung kaya't tanging ngiti lamang ang ginawa ng dalawa. Kapwa ayaw sabihing walang sila. Ngunit wala rin namang ideya kung anong meron sa pagitan nila. Marami pa ba? Tanong ni Zarina, ilang oras ang nakalipas. Palubog ng araw at maingay na rin ang parke dahil sa dami ng mga batang naglalaro. Wala na, sakto na lang to para sa ating dalawa. Sinadya ko talagang itira to dahil adik ka nga sa ice cream. Sagot ni Jonathan at marahang hinaplos ang buhok ng dalaga habang malumanay ang mga tingin nito. Gusto mo, tambay muna tayo? Pahinga ko kasi bukas eh, hindi tayo makakapasyal. Usal ng binata, kung kaya't napatangon na lamang si Zarina. Bitbit ang ice cream na inabot sa kanya ni Jonathan. Nang makahanap ng pwesto ay parehong natahimik ang dalawa at pinanood ang mga batang naglalaro. Zarina, gusto pa sana kita makilala. Pwede mo ba akong kwentuhan ang buhay mo sa Maynila? Biglang tanong ni Jonathan, tsaka tiningnan ng bahagya ang nagulat na si Zarina. Oo naman. Tanging sagot na lamang nito. Sa totoo lang, walang halong pagsisinungaling pero isa akong spoiled sa Maynila. Lahat ng gamit ko, hindi pwedeng hindi galing sa isang kilalang brand. Sa isang mamahaling paaralan din ako nag-aral at kahit kailan ay hindi ko pinangarap na tumira sa ganitong klaseng lugar. Pero nagbago ang lahat ng yun nang sabihin ni Papa na ipapadala niya ako dito. Ang sabi niya nun ay para sa kaligtasan ko. Pero ngayon naman, unti-unti ko napagtatanto na siguro kaya ginawa to ni Papa para matuto rin akong lumingon sa baba. Na kahit anong status mo pala sa buhay, kahit may bagay na meron ng iba at wala ka, pwede ka pa rin palang sumaya. Na hindi nasusukot ang tunay na kasiyahan sa mga branded na damit at bag, kundi sa iisang taong yun. Mahabang sagot ni Zarina habang nakangiti at nakatingin ng diretso kay Jonathan. Ikaw, kwentahan mo naman ako ng maikling kwento tungkol sa'yo. Anya, kaya tumango ang binata. 10 taon lang ako noon nang iwan kami ni nanay ng ama ko. Dahil sa matinding lungkot ay hindi kinaya ni nanay at nagkasakit siya. Kaya hindi ko na rin ipagpatuloy pa ang pag-aaral ko. Alam mo ba kung bakit ice cream ang napili kong ilako? Kasi naniniwala akong ang ice cream ang isa sa mga pinagkukunan ng kasiyahan ng mga bata. Masaya ako kapag nakikita ako sila nakangiti. Sa kabilang banda, sa mga katulad natin, ice cream ang isang sa mga nagiging takbuhan natin kapag malungkot tayo o masaya. Usan ng binata, kaya't napangiti si Zarina. Tama, ice cream therapy. Salamat sa susunod na araw ulit. Paalam ni Zarina bago ito tuluyang umalis upang umuwi. Miss na agad kita. Bulong naman ang binata habang pinapanood ang dalagang papalayo sa kanya. Inaamin nito na ang dating nakakainip niyang buhay ay biglang sumigla nang makilala niya ang dalaga. Saan ka ba nang galing, Zarina? Saan ka ba nagpupunta nito mga nakarang araw at palagi kang wala dito? Kaagad ring nawala ang mga ngiti sa labi ng dalaga nang maabutan ng amang nagpupuyo sa galit na nakatingin sa kanya. Papa? Buti po at nakadalang na rin kayo sa wakas. Sinikap niyang umiti at lumapit sa ama, ngunit walang nagbago sa mga tingin ni Don Facundo. Nang inilibot nito ang paningin, ay hindi niya mahanap si Manang Lucy. Si Manang Lucy po. Kinakabahang tanong niya habang umaasang hindi tama ang iniisip niya. Pinagpahinga ko muna. Kung hindi niya kayang gawin ng mabuti ang trabaho niya, ay mas mainam nang magpahinga na muna siya. Sagot ng ama, dahilan para madismaya ang dalaga at salubong ang kilay na tumingin sa ama. Ano? Pa naman? Ang tagal niya na nagtatrabaho dito. Tapos papaalisin niyo lang ng ganun-ganun lang? Ano ba kasing dahilan mo pa? Bakit nang nadamay pa kayo ng ibang tao? Sunod-sunod niyang tanong habang kuyom ang mga kamao. Simple lang ang sagot, Zarina. Dahil pareho niyang sinaway ang utos ko at dapat kayo magtanda. Sabihin mo,
Nasaan ka nito mga nakarang araw, Zarina? Galit na tanong ng ama, kaya hindi makapaniwalang tumingin sa kanya ang dalaga. Pa, namamasyal lang ako. Ano bang masama doon? Bakit kailangang umalis ni Aling Lucy? Kung sana ay pinapaintindi niyo sa akin ng lahat, di sana ay alam ko kung anong dahilan ng mga ginagawa ko. Kung anong dahilan at bakit nandito ako. Bagamat labis ang inis na nararamdaman ay sinikap pa rin ng dalagang huwag taasan ng boses sa harapan ng ama. Hindi mo naiintindihan, Zarina. At huwag mong ibahin ang storya dahil marami akong katanungang gusto kong sagutin mo ngayon. Sagot ng ama kung kaya't hindi na nagsalita pa ang dalaga. Hinitay na lamang niyang magtanong si Don Facundo. Ano itong nababalitaan kong isang ice cream vendor ang kasama mo araw-araw, ha? Maliban doon ay nakarating din sa aking may namamagitan sa inyong dalawa. Anong klaseng kalokohan to, Zarina? Hindi kita pinauwi dito para gawin ng ganyan. Hindi kita pinalaki para lang mapunta sa isang ice cream vendor. Anang ama at matalim na tinitigat si Zarina. Samantala ay natatawa namang napapailing-iling ang dalaga at pinag-cross-arm ang mga braso nito. Bakit pa? Anong problema mo sa isang ice cream vendor? Ang pagkakaalam ko, isang marangal naman yung trabaho at walang panganib na naghihintay, hindi ba pa? Sagot naman ni Zarina, tsaka nakipaglaban ng tinginan sa ama. Huwag mo akong sinasagot-sagot ng pabalang, Zarina. Ang panganib na sinasabi ko ay dahil sa kagustuhan kong magkaroon ka ng magandang buhay. At hindi ako nagpapakahirap para lang sa isang ice cream vendor at pipiliin mo. Natawa ang dalaga sa sagot ni Don Facundo. Magandang buhay pa? Hindi na. Kahit ipamigay mo na lang lahat ng mga gamit ko dun sa Maynila, ayos na ako dito. At wag na wag niyang mamaliitin ang trabaho ni Jonathan pa. Kumpara sa buhay na kinasanayan ko, mas masaya ang ganitong buhay. Litanya ng dalaga at akmang papasok na sa silid niya nang mapahito ito sa sinabi ng ama. Hindi. Bukas na bukas din ay ibabalik kita sa Maynila, Zarina. Hindi pwedeng magtagal ka pa dito dahil baka tuluyan ka pang mahibang. Sigaw nito, kaya naluluhag na patingin sa kanya si Zarina. Masamang masama ang loob nito dahil sa narinig. Malibat pa doon ay galit ito sa ginawang pagmamaliit ni Don Facundo kay Jonathan at sa trabaho nito. Hindi, Papa. Hindi ako babalik doon. Hindi bali na maghirap at magtiis ako dito. Pero hindi ako uuwi sa kadahilanan gusto niyo lang akong ilayo kay Jonathan. Hindi, Papa. Hindi mangyayari yun. Saad nito, tsaka pinahid ang mga luha mula sa mata. Hindi pwede nga kagustuhan mo masusunod, Zarina. Uuwi ka dahil sinabi ko, sa ayaw at sa gusto mo, babalik tayo ng Maynila. Mag-impake ka na. Usal ng ama, kaya naman padabog itong naglakad patungo sa sariling silid. Ano ba kasing problema niya? Wala naman kami ni Jonathan kaya bakit galit na galit siya? Pero kahit na, hindi ako sasama. Gusto ko, dito lang ako. Dito lang ako kasama si Jonathan. Saad dito sa sarili habang pabalik-balik ang lakad sa silid. Kailangan ko mag-isip. Hindi ko siya pwedeng iwang mag-isa dito nang hindi ako nagpapaalam. Si Manang Lucy. Tama. Kailangan kong hanapin si Manang Lucy ngayon din. Pero paano? Saan ko siya hahanapin? Tanong nito sa sarili tsaka napaupo. Desperada na itong mahanap si Manang Lucy. Nang sa ganun ay makahingi siya ng tawad at makahingi ng tulong mula sa matanda. Diyan, Ineng, diretsoin mo lang ang daang yan. Pagkatapos ay makikita kang iskinita dyan. Pumasok ka doon tapos diretso lang ulit. Nang nasa huling bahay ka na, doon yung bahay ni Manang Lucy. Turo ng isang babae, kung kaya't kaagad ding nagpasalamat ang dalaga at mabilis na tinahak ang itinurong daan. Tao po. Manang Lucy, nandyan po ba kayo? Kaagad na kumatok sa isang pintuang gawa sa kawayan ng dalaga nang makarating ito sa panghuling kabahayan. Samantala, mula sa loob ay maririnig ang mga yapak ng matandang papalapit sa pinto habang nagtataka. Sinong nandyan? Tanong pa nito. Manang Lucy, si Zarina po to. May gusto lamang po akong sabihin.
Nang marinig at mabusesa ng dalaga ay kaagad itong pinagbuksan ng matanda at saka pinapasok. Ma'am Zarina, pasensya na po kayo ha. Tiyak na napagalitat ho kayo ni Sera. Pero maniwala kayo at sa hindi pero hindi po ako nagsumbong ma'am. Kaagad na paliwanag ng matanda, ngunit isang mahigpit na yakap lamang ang iginawad sa kanya ni Zarina. Sa tanang buhay niya, ay ngayon lamang siya nakaranas ng pagmamahal ng isang ina. Manang Lucy, pasensya na po ha. Kung pati kayo ay nadamay ko, hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang naman po kasing sanang sumaya, Manang Lucy. Dito ko lang inaranasan. Basagang tinig na sambit ng dalaga habang nakabaon ang mukha sa balikat ni Manang Lucy. Kaagad naman siyang inalo-alo ng matanda habang hinahaplos ang likod. Ayos lang yun, ma'am. Masaya ako dahil nagawa mong maging masaya kahit simple lang ang buhay dito. Malayo sa nakasanayan mong buhay sa Maynila. Huwag na po kayo mag-alala. Pangungumbinsi ni Manang Lucy at kumalas naman mula sa pagkakayakap ang dalaga. Manang, iuuwi po ako ni Papa sa Maynila bukas. Ayoko pang umuwi doon. Gusto ko po dito. Gusto kong makasama si Jonathan. Pagsusumbong ng dalaga habang inaakay ito ng matandang makaupo. Ang tanong, anong dahilan at mas gusto mong manatili dito kasama si Jonathan kaysa sa umuwi sa Maynila kasama ang iyong papa? Kaya na ba, ma'am? Tanong pa ni Manang Lucy na kaagad ding inininga ng dalaga. Wala pong kami, Manang. Pero komportable ako sa tabi niya. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay ligtas na ligtas ako. Sagot nito, kung kaya't napamunot ng isang malalim na hininga si Manang Lucy. Mahal mo na ba siya? Sunod na tanong nito, dahilan kung bakit natigilan ng dalaga. Mahal na nga ba ito? Hindi ko po alam, Manang. Maikling sagot niya. Kung ganun, kailangan mong malaman ang kasagutan, Ma'am Zarina. Hindi ka pwedeng magdesisyon ng basta-basta gayong hindi mo alam ang dahilan ng ginagawa mo. Tandaan mo, sa bawat desisyong isasagawa mo, kailangan mo ng matibay na pundasyon. Ano nga bang mapapala mo kung mas pipiliin ko si Jonathan kumpara sa iyong ama na nakasama mo simula pagkabata mo? Tanong ni Manang Lucy kung kaya't napaisip ang dalaga. Tama nga ito at kailangan niyang makuha ang kasagutan ngayon din mismo. Kung ganun, kailangan ko po makita si Jonathan, Manang Lucy. Saan ko po ba siya mahahanap? Ni minsan ay hindi niya nabanggit sa akin kung saan siya nakatira. Anang dalaga at umayos ng pagkakaupo. Buo na ang desisyon nitong makipagkita sa binata at kung ano man ang kalalabasan ng lahat ay bahala na. Nasa parke siya, ma'am, naghihintay. Puntahan mo na doon. Sagot ng matanda kaya hindi maitago ang gulat sa mata ng dalaga. Naghihintay? Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Tanong niya pa ngunit ngumiti lamang ang matanda sa kanya bago sumagot. Nasabi ko kanina sa kanya ang nangyari. Inaasahan ko na rin ang magiging desisyon ng papa mo at maging ang pagpunta mo dito ngayon. Kaya naghihintay siya ngayon sa iyo, Ma'am Zarina. Bilisan mo. Ilang minuto na lang ang natitira at uuwi na siya. Kapag hindi kayo nagkita, ibig sabihin nun ay pinili mong iwanan siya. Maaring hindi na kayo magkita pang muli kapag nangyari yun. Kaya umalis ka na, ma'am, bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos ng nangyaring pag-uusap ay kaad din umalis ang dalaga para hanapin si Jonathan. Lakad-takbo ang ginagawa nito habang bawat malakas na pintig ng puso nito ay katumbas ng oras na mabilis na lumalakad at paunti-unting nauubos. Jonathan? Nangihinang tawag ng dalaga nang makarating ito sa parke. Inilibot niya ang paningin, ngunit walang kahit sinong tao ang nandoon maliban sa kanya. Jonathan, nandito na ako. Muli niyang saad ngunit dahil sa pagod ay hindi nito magawang lakasan ng tinig. Nasaan ka? Muli niyang tanong tsaka naluluhang napaupo na lamang sa damuhan. Bagamat hindi pa nito nakakausap ang binata ay para bang alam niya na ang sagot. Sa huling pagkakataon ay bumunot ito ng isang malalim na hininga tsaka malakas na sumigaw.
Jonathan! Nasaan ka na? Gusto kong malaman mo na mas pinipili kong manatili dito kaysa sumama pabalik sa Maynila. Pakiusap. Kung naririnig mo ko ay magpakita ka. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Bagamat nauutal ay nagawa nitong sumigaw ng malakas habang kuyom ang mga kamao upang masuportahan ang sarili. Zarina, natigilan ito nang marinig ang pamilyar na tinig na yun. Tsaka ito dahan-dahang lumingon at doon ay namataan niya si Jonathan na naglalakad papalapit sa kanya. Akala ko hindi ka na darating, kaya umuwi na lang ako. Buti na lang naisipan kong bumalik. Sambit ng binata, tsaka inabot ang kamay ng dalaga upang tulungan itong tumayo. Jonathan, gusto kong ibalik ni Papa sa Maynila bukas. Anong gagawin ko? Hindi ko gustong bumalik doon. Pagsusumbong niya nang hindi binibitawan ng pagkakahawak sa kamay ng binata. Pakiwari niya'y hawak niya ang buong mundo. Handa akong sagipin ka, Zarina. Pero sabihin mo muna, anong dahilan? Hindi ba't nabanggit mo sa akin noon na nakakainip dito? Nabasa ko sa isip mo noon na labag sa loob mo ang pagtira dito. Anong nangyari, Zarina? Mahinang tanong ni Jonathan sa dalaga habang malalambot ang tinging ipinupukol niya dito. Oo, nung una ay ayaw ko dito. Gustong gusto ko makabalik sa Maynila. Pero nagbago ang lahat ng yun na makilala kita. Hindi ko nga alam yun eh. Hindi ko alam kung kailan nagsimula to. Ang alam ko lang noon ay masaya ako kapag kasama ka. At yun ang isa sa mga pinanghahawakan kong dahilan kung bakit mas gusto ko dito. Litanya ng dalaga at tumingin na rin sa mga mata ni Jonathan. Umaasang sa pamamagitan nito ay makukuha ng binata ang ibig niyang sabihin. Handa akong tulungan ka, Zarina. Itatakas kita dito papunta sa malayo, kung saan hindi ka niya mahanap. Pero magagawa ko ang lahat ng yun kung... Napahinto sa pagsasalita si Jonathan tsaka hinawakan ng dalawang kamay nito ang mukha ni Zarina. Kung mahal mo rin ako kagaya ng nararamdaman ko sa'yo. Pagpapatuloy nito na nagawang pangitiin ng dalaga. Sa tingin mo, bakit ako magpupunta dito kung hindi kita mahal, Jonathan? Bakit naman kita hahanapin pa kung wala akong nararamdaman? Sunod-sunod na tanong ng dalaga, kaya unti-unting napuno ng gulat ang ekspresyon ng binata. Ibig mong sabihin, hindi pa man ito natatapos, ay agad na siyang tinanguan ni Zarina. Oo, mahal din kita, Jonathan. Anya, tsaka mahigpit na yumapos ng yakap sa isa't isa. Ikaw, sabihin mo, Jonathan, bakit mo naisipang bumalik pa dito gayong walang kasiguraduhan kung nandito ako? Tanong ni Zarina kung kaya't napangiti ang binata tsaka hinaplos ang buhok nito. Dahil, yun ang sinasabi ng puso ko. Sagot nito, anong gagawin natin, Jonathan? Bukas ang alis namin ni Papa. Kailangan makapag-isip agad tayo ng plano. Pagsasalita ni Zarina. Tsaka ito kumalas sa pagkakayakap. Samantala ay napatingala naman si Jonathan bago ito magsalita at tumingin muli sa dalaga. Kailangan mo munang umuwi ngayon sa inyo. Ihanda mo mga kakailanganin mong gamit, Zarina. Huwag kang magdadala ng masyadong marami. Yung kaya mo lang bitbitin. Ako nang bahala sa iba mo pang kakailanganin kapag nakarating na tayo doon. Mamayang madaling araw ang alis natin, Zarina. Kailangan 2:30 ay nakalabas ka na ng bahay nyo. Maghihintay ako sa iyo dito, Zarina. Hihintayin kita. At pangako, ilalayo kita dito. May hinahong sabi ni Jonathan, tsaka simple siyang ninitian. Pero, paano yung mama mo? Hindi ba't sinabi mong may sakit siya? Tanong pa ni Zarina kaya muli ay hinaplos ng binata ang buhok nito. Natutuwa ito dahil bawat detalyeng sinabi niya ay tinatandaan ni Zarina. Kasalukuyan na nagpapagaling si Mama. Ibiniling ko na rin siya kay Aling Lucy. Huwag kang maglala at hindi naman siya pababayaan dito. Kapag hindi na tayo masyadong mainit sa mata ng papa mo, tsaka ko babalikan si nanay. Sagot nito, ngunit balisa lamang na tumingin sa kanya si Zarina at may pag-aalala sa mga mata nitong nagsalita. Paano kung gamitin siyang pain ni Papa para pabalikin ako? Ayokong madamay pa ang sino mang konektado sa'yo, Jonathan. Tuso mag-isip si Papa. Anya, tsaka kinagat ang labi. Naisip ko na rin naman yun, Zarina. Pero hindi nila kilala ang nanay ko.
Simula nang lumipat kami dito ay hindi kailanman nagtangkang lumabas at makihalubilo si nanay. Ang tanging nakakakilala lang sa kanya ay si Manang Lucy. Paliwanag nito, kaya't napatangu-tango na lamang ang dalaga. Sige, iatid na kita hanggang sa kanto. Pagkatapos ay babalik na din ako sa bahay para mag-asikaso. Susunduin ko si Manang Lucy sa kanila para doon pansamantalang tumira habang hindi pa ako nakakabalik para sunduin si nanay. Mag-iingat ka, Zarina, ha? Hihintayin kita mamayang madaling araw. Litaan niya ni Jonathan at ipinulupot ang kamay sa bewang ng dalaga. Kung ngayon na lang kaya tayo umalis, Jonathan, bakit ko pa kailangan bumalik doon? Bigla ang tanong ng dalaga habang naglalakad sila. Wala na tayong masasakyan sa ganitong oras, Zarina. Kung hindi ka babalik ay tiyak na hindi pa man tayo nakakaalis ay papahanap ka na ng papa mo. Kaya kailangan mong sakyan pansamantala ang gusto niya. Nang makabalik ay hindi ito makatulog at mapakali. Malalamig ang pawis itong tumutulo mula sa noo at halos manginig ang mga tuhod niya sa kaba. Ngunit kahit ganun ay sigurado itong sasama siya kay Jonathan. Hindi ka pwedeng kabahan at panghinaan ng loob ngayon, Zarina. Kailangan mong kumilos ng mabilis. Hinihintay ka ni Jonathan. Anya sa kanyang sarili, tsaka huminga ng malalim. Oras na para umalis, kaya naman ay kaagad nitong isinukbit ang bag na naglalaman ng ilang mga kagamitan niya bago dahan-dahang lumabas. At saan ka pupunta sa inaakala mo, Zarina? Akala mo ba talaga hindi ko alam ang ginagawa mong pakikipagkita kanina sa hampas lupang yon? Para sabihin ko sa'yo, hindi ka nababagay para sa kanya, Zarina. At kung inaakala mong makakatakas ka mula dito ay nagkakamali ka. Ngayong nakaimpake ka naman na, ay mas mabuti pang umalis na rin tayo ng maaga. Nang sa ganun ay maaga-aga din tayo makarating ng Maynila. Halos manlaki ang mata ni Zarina nang magsalita ang ama mula sa sala. Hindi pa man din siya nakakalabas ng bahay ay nahuli na agad siya nito. Pero pa, ayoko nga pong sumama sa inyo. Bakit po ba hindi nyo na lang ako hayaang magdesisyon para sa sarili ko? Malaki na ako. May sarili na akong isip at alam ko na kung anong ginagawa ko. Sambit ng dalaga habang nagmamakaawang nakatingin kay Don Facundo. Umaasang sa pamamagitan nito ay makukumbinsi niya ang ama. Ang niisip mong yan ay puro kahibangan lamang, Zarina. At bilang ama mo, hindi ako papayag na papunta ka lang sa ganong klase ng lalaki. Kaya tara na, dahil kahit anong pagmamakaawa mo, Zarina, kahit lumuhod ka pa o lumuha ka pa ng dugo, hindi kita pagbibigyan sa gusto mong mangyari. Matigas na sambit ni Don Facundo tsaka sa pilitang hinila si Zarina at pinasakay sa sasakyan. Wala namang nagawa ang dalaga kung hindi ang maiyak sa kalagayan at dahil sa matinding inis. Paano si Jonathan? Hinihintay niya ako. Pero paano? Paano ako makakalabas dito? Tanong nito sa isipan habang palihim na binubuksan ang pinto ng kotse. Wala siyang pakialam kahit pa mabilis itong tumatakbo at kung masugatan man siya kung sakaling tangkain niyang tumalon. Anak nang, sino ba tong sinaurong paharang-harang sa daanan? Gusto yata nito ng gulo ah. Pagalit na sambit ni Don Facundo nang bigla ang may humarang sa daraanan nila. Pa, hindi maganda ang kutob ko sa kanila. Umatras ka pa. Bumalik na tayo. Napahawak si Zarina sa braso ng ama habang pinapanood ang unti-unting pagbukas ng pinto ng kotse nang humarang sa kanila. Hindi, Zarina. Haharapin ko sila at huwag mo akong pagsabihan ng dapat gawin. Sagot naman ni Don Facundo, ngunit napahinto nang may makitang may dalang mga barilang sakay nito at mabilis na naglalakad papalapit sa sasakyan nila. Baba! Mula sa labas ng sigaw ng lalaki habang nakatutok ang baril sa kanila. Pa, anong gagawin natin? Kinakabahang tanong ng dalaga, ngunit hindi siya sinagot ng ama. Alam nitong hindi nila magagawang lumaban ni Zarina dahil marami ang nakaabang sa kanila. Bilisan nyo! Bumaba kayong dalawa kung ayaw nyong kasama kayong sumabog ng sasakyan nyo. Muling sigaw ng lalaki, kaya naman dali-daling lumabas ang dalawa. Don Facundo! Long time no see! Ngisi ng lalaki, tsaka lumipat ang tingin kay Zarina. Anong kalokohan to, Manuel? Huwag kayo magkakamaling hawakan ng anak ko. Kung hindi, magkakamatayin tayo dito. Banta ni Don Facundo, ngunit nagtawanan lamang silang lahat at tsaka dahan-dahang lumapit sa dalaga nang sumenya si Manuel. Mag-isa ka lang, Don Facundo. Marami kami. Anong laban mo?
Pangasar ni Manuel tsaka muling natawa. Ano bang kailangan nyo? Tanong ng matanda, kaya't ipinasok ni Manuel ang isang kamay sa bulsa at tiningnan si Don Facundo. Kailangan namin ng pera, Don Facundo. Sagot pa nito. At anong pakialam ni Papa kung kailangan nyo ng pera, ha? Hindi ba kayo marunong magtrabaho? Ang duduwag niyo naman. Umaasa lang kayo sa baril nyo. Pero kung wala yan, wala rin kayo. Wala rin kayo maibubuga. Ano ba? Layuan nyo nga ako. Wag kayo magkakamaling dumikit sa balat ko. Inis na sigaw ni Zarina, ngunit nginisihan lamang siya ng mga ito. Huwag ka nang magmatigas pa, Binibini. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Usal ni Manuel, kaya't nagsalubong ang dalawang kilay ni Don Facundo. Aba, ano ka mo? Sa tingin mo ba ihahayaan kong sumama sa inyo ang anak ko? Tanong pa niya, kaya't natawang muli si Manuel. Wala ka magagawa, Don Facundo. At hindi mo makikita ang anak mo hanggat hindi ka nagbibigay ng ransom sa halagang 10 milyon. Ngising-ani ni Manuel, tsaka sinenyasan ang mga tauhan nitong damputin si Zarina. Ano ba? Papa, tulungan mo ko! Pilit itong kumakawala, ngunit sadyang hindi kaya ng lakas niya. Subukan mong lumapit sa pulis, Don Facundo. Pasasabugin ko ang bungo ng anak mo. Jonathan, iho! Sabi na nga ba't nandito ka? May sasabihin ako sa'yo. Humahangos na sambit ni Manang Lucy habang tumatakbo papasok ng bahay. Samantala ay malungkot namang napatingin sa kanya si Jonathan. Puyat pa ito at halos nangihina sa kahihintay kay Zarina. Aling Lucy, hindi po ako sinipot ni Zarina. Hindi ko alam kung bakit. Kung mahal niya ba talaga ako, kasinungalingan lang lahat ng sinabi niya. Siguro napagtanto niyang mas masarap ang buhay niya sa Maynila kaysa mamuhay sa isang lugar kasama ako. Ayos lang, ganun naman talaga ang buhay. Pero may mga taong darating at aalis din. Hiyak lang ako ngayon, Aling Lucy, pero bukas hindi na. Ayokong makulong sa kalungkutang to, na alam kong ako lang din ang may gawa. Litanya ng binata habang tila walang buhay na nakasandal sa upuan. Ngunit umiling-iling si Manang Lucy, tsaka mabilis na lumapit sa kanya. Jonathan, hindi mo naiintindihan. Ikaw ang pinili ni Zarina. Nandun ako kanina. Hinintay ko siyang makalabas para samahan patungo sa'yo. Pero nahuli siya ni Don Facundo. Jonathan, dinala na siya papuntang Maynila kanina. Saan nito dahilan para matingilan si Jonathan? Kailangan niyang habulin si Zarina at kahit anong mangyari ay haharapin niya ang lahat. Kung ganoon, Aling Lucy, ibigay niyo sa akin ang address at pupuntahan ko siya. Handa akong harapin ang ama niya, mapatunayan ko lang na mahal ko si Zarina at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Sagot niya, tsaka mabilis na tumayo mula sa pagkakaupo. Napupuno ng determinasyon ang puso nito. Ngunit sa muling pagkakataon ay umiling-iling si Manang Lucy, tsaka naiiyak na napaupo. Hindi si Zarina nakarating sa Maynila, Jonathan. Gulat na napatingin ang binata sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong pa nito. Nakarating sa akin ang balitang sa kalagitnaan ng biyahe ay hinarang sila ng mga armadong lalaki. Hinihinalang mga karibalito sa negosyo ni Don Facundo. Nang tumawag ako kanila sir kanina ay kinumpirma niya nga to. Kinuha ng mga armadong lalaki si Zarina at ibabalik lamang ito. Kapalit ng 10 milyong ransom, Jonathan. Inamin sa akin ni Don Facundo ang unti-unting pagkalugi ng negosyo niya. Wala siyang ganong kalaking pera para ibayad. Ang dahilan ng pagpapauwi niya dito kay Zarina ay para masanay ito sa buhay probinsya. Ngunit maliban doon ay para mailigtas ito sa kamahamakang dulot ng mga karibal niya. At nangyari na nga, Jonathan. Mahabang litanya ni Manang Lucy kung kaya't sumibol ang labis na pag-aalala sa puso ng binata. May kumuha kay Zarina? Hindi ako makakapayag na saktan nila si Zarina. Pupunta ako sa Maynila ngayon din. Pakibantayan po si nanay saglit, Aling Lucy. Usal ni Jonathan, tsaka inihanda ang sarili. Pero paano ang pera, Jonathan? Paano natin matutubo si Zarina? Tanong ng matanda na halos walang pag-asang nakikita sa mga mata nito. Bagamat hindi nakadugo ang dalaga, mula na makilala niya ito ay tinuring niya na itong anak. Huwag po kayo maglala. Ako na pong bahala sa lahat. Tatawag po ako dito para balitaan kayo sa nangyayari. Hinawakan pa nito ang braso ni Manang Lucy
para siguraduhin itong magagawan niya ng paraan ng lahat. Nang ibigay ni Manang Lucy ang address, ay kaagad din naman itong umalis. At sino ka naman? Anong ginagawa mo dito at anong kailangan mo sa akin? Kaagad na tanong ni Don Facundo nang makarating si Jonathan. Mababakas pa ang pagod sa mukha ng binata dahil sa mahabang biyahe. Ngunit dahil sa pag-aalala kay Zarina ay hindi niya naalintana iyon. Magandang hapon po, Don Facundo. Ako po si Jonathan. Nandito po ako para sabihin handa akong tumulong para makuha si Zarina. Sinabi na sa akin ni Aling Lucy ang lahat. Sagot niya, ngunit tumawa lamang si Don Facundo at may pang-iinsultong tumingin sa kanya. Ikaw pala yung ice cream vendor na kinababaliwan ng anak ko. Matanong nga kita, iho. Ano bang pinakain mo kay Zarina at nahihibang ito sa'yo? Sinabihan mo ba na matatamis sa salita? Sunod-sunod na tanong ni Don Facundo, ngunit sinsero lamang nang umiti ang binata. Pasensya na po, Don Facundo, pero tunay po ang pagmamahalan namin ng anak niyo. At hindi po ako nandito para pag-usapan ng bagay na yan. Ang mahalaga po ay ang kaligtasan ni Zarina. Saan ito? Ngunit pareho silang napahinto ng magring ang telepono. Walang hiya ka, Manuel. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Pagalit na sigaw ni Don Facundo, hawak ang telepono na mabilis namang inagaw ni Jonathan. Hello, kung sino ka man, pinagbabantaan kita. Huwag na huwag kayong magkakamaling saktan si Zarina. Bukas na bukas din ay ibibigay ko sa inyo ang pera. Ibigay niyo sa akin ang address. Pero ito lang tandaan niyo, wala akong galos na dapat makikita sa balat ni Zarina. Dahil sa oras na meron, magkakamatayan tayo. Banta ng binata habang kuyom ang mga kamao. Ngunit tawanan nang narinig nito mula sa kabilang linya. Yan ang gusto ko, hindi nanghihinayang sa pera. Pero huwag ka mag-alala, hindi namin sinasaktan si Zarina dito. Pero may kondisyon lang ako sasabihin. Walang pulis, kundi ikaw lang. Kapalit ng kaligtasan ni Zarina. Tsaka agad na naputol ang tawag. Sino ka para mga akong bukas ay may bibigay mo ng pera? Sa tingin mo ba ay ganun nilang kalaki ang perang paglalako ng ice cream? Tsaka natatawang umiling si Don Facundo. Sa itsura mong yan, saan ka kukuha ng 10 milyon na ber? Pangiinsultong tanong pa niya. Mauna na po ako, Don Facundo. Hindi ako nagpunta dito para insultuhin niyo ako at ang trabaho ko. Sagot niya saka patuloy na naglakad. Magandang umaga po, sir. Pasok po kayo. Nasa sala si Sir John. Kaagad nabati sa kanya ng isa sa mga tauhan ng ama na mabilis niya ring tinanguan. Labag sa loob niya ang lumapit sa sariling ama. Ngunit para kay Zarina ay gagawin niya ito. Totoo ba itong nakikita ko, Jonathan? Anak? Ikaw ba talaga yan? Mabuti naman at dinalaw mo ko. Natutuwang sabi ng kanyang ama at mahigpit itong niyakap at hindi niya tinunguan. Anong sadya mo, anak? Napag-isipan mo na ba ang sinabi ko sa iyo noon? Nakangiting tanong ng ama, ngunit umiling siya. Hindi po ako nandito para doon. Ngunit kakapalan ko na lang po ang mukhang ihaharap ko sa inyo ngayon. Manghihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Diretsuhang saad niya at matyaga namang nakinig ang ama. Kailangan ko po ng 10 milyon pa. Saad niya? Inaasahan nito ang pagrereklamo ng ama, ngunit pagtataka lamang ang nakita niya sa mga mata nito. 10 milyon? Iyon lang ba, anak? Saan mo naman dadali ng pera? Kailangan na naman bang dalhin sa ospital ang iyong ina? Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo na dito na lang kayo tumira? Ang lahat ng meron ako ay pag-aari niyo ng nanay mo. Litanya ng ama, ngunit napayuko na lamang si Jonathan. Aaminin niyang may galit siyang dinadala para sa ama, kahit papaulit-ulit itong nanghihingi ng tawad at ilang beses nang sinubukang bumawi. Maayos lang kalagayan ni nanay. Sa katunayan ay nahihiya akong lumapit sa inyo, tay. Sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako lalapit sa inyo. Dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganong kalaking pera. Kailangan kong iligtas ang babaeng mahal ko pa. 10 milyon ang hinihingi ng mga kidnapper. Mahinang usal pa nito at napatangu-tango naman ang ama. Napakaswerte naman ng babaeng yan, anak. Handa kang ibaba ang lahat para sa kanya. Kahit sa akin na hindi mo magawang humarap noon ay nagawa mo pang humingi ng tulong. Hinihiling ko lang na hindi mangyari sa iyong nagawa ko noon. Araw-araw akong kinakain ng pagsisisi dahil hindi ko kayo kasama ng nanay mo. Kung iyong mamarapatin ay, maaari ba ako makapunta sa kasal niyo kung sakali, anak?
Sabi ng ama, kaya't dahan-dahang tumango ang binata. Kung papayag siyang papakasalan ako pa. Sagot nito, kaya't dahil sa saya ay napayakap sa kanya ang ama. Salamat anak, sana ay mapatawad mo na rin ako. Usal pa nito, ngunit hindi na sumagot pa ang binata. Nasa si Zarina, dala ko ng pera. Sambit ni Jonathan kinabukasan, kaharap si Manuel na nakangisi at nakatingin sa briefcase na dala ng binata. Bago ko siya ibigay sa'yo ay buksan mo muna yan. Gusto ko lang makasiguradong pera nga ang laman yan at hindi pasabog. Sagot ni Manuel, kaya't sinunod na lamang ni Jonathan ang sinabi nito. Kung gusto mo bilangin mo na lang, pero bago ang lahat, gusto ko lang linawin sa'yo. Sabay tayo. Ibibigay ko sa iyong pera at sabay mo ring pakakawalan palapit sa akin si Zarina. Pangalawa, gusto kong ibaba mo ang baril mo. Wala akong dalang kahit na anong armas kaya dapat ay wala ring hawak na baril kung gusto mong patas lang tayo. Magsasalita naman ni Jonathan, kaya't nakangisi na lamang na tumango si Manuel tsaka itinapon ang baril sa kung saan. Pakawalan niyo si Zarina! Sigaw niya at mula sa kung saan ay lumabas si Zarina at lumuluhang tumakbo papalapit kay Jonathan. Iagis mo ng pera! Ngayon na! Muling sigaw ni Manuel bago pa tuluyang makalapit si Zarina kay Jonathan. Ngunit kaagad na napangisi si Jonathan. Masyado kang ututo. Usal pa ng binata tsaka mabilis na inilabas ang baril. Kasabay din noon ay ang paglitaw ng mga pulis sa paligid. Boss! Atras! May mga pulis! Sigaw nila, ngunit huli na ang lahat. Nang ibabaw ang malakas na putukan ng baril habang patuloy na tumatakbo ang dalawa. Yakap ni Jonathan si Zarina habang nakatutok ang baril sa kung saan. Jonathan! Dumating ka! Paanong? Maging ang mga mata ng dalaga ay nagtatanong din, ngunit bago sumagot ay nilapatan ito ng binata ng isang halik sa noo. Hindi na mahalaga yun, Zarina. Ang importante, nandito ka na. Magkasama na ulit tayo. Tsaka siya muling yumakap kay Zarina. Tuluyan na ring nahuli sina Manuel, ngunit ilan sa mga kapulisan ay sugatan. Hindi pa tapos ang palabas, Zarina. At ikaw? Biglang sumulpot si Don Facundo mula sa kung saan at itinuro si Jonathan. Akala mo ba porket nailigtas mo ang anak ko ay bibigay ko na siya sa'yo? Nagkakamali ka. Kahit anong gawin mo ay hindi ko pa rin hahayaang ikaw ang makatuluyan ng anak ko. Halika na, Zarina. Uuwi na tayo na makapagpahinga ka. Dagdag pa nito, kaya't dismayadong tumingin sa kanya ang anak. Pa, anong... Hanggang ngayon ba naman ay hindi mo pa rin gusto si Jonathan para sa akin? Bakit po ba hindi na lang kayo maging masaya para sa akin? Ano po bang kailangan niyang gawin para mapatunayan ang sarili niya sa inyo? Tanong pa ni Zarina at hindi nagtangkang umalis sa tabi ni Jonathan na tahimik lamang na nanonood sa pagtatalo ng mag-ama. Wala siyang magandang maidudulot sa Zarina, kundi kapahamakan. Paggalit na sigaw ng ama, kaya't natawa ang dalaga. Kapahamakan? Pa! Kaya po ako nadukot dahil sa inyo. Anya? Kaya't hindi nagawang sumagot ni Don Facundo. Nasaktan ito sa sinabi ng anak, ngunit hindi niya pa rin matanggap na isang ice cream vendor na nilait niya ay nagawang magdala ng 10 milyon para kay Zarina. Uwi ka, Zarina. Ako pa rin ang ama mo, kaya kailangan mong sumunod. Nasabi na lamang niya, kaya't napatingin si Jonathan sa dalaga. Sumunod ka, katulad ng plano natin sa probinsya. Bukas ng madaling araw, magbabantay ako sa compound niyo. Doon tayo magkita. Bulong nito, kaya't napatango na lamang si Zarina. Nang makauwi ay maghapon itong nagkulong sa kwarto. Ilang beses itong kinatok ng kanilang kasambahay, ngunit umakto lamang si Zarina na natutulog. Samantala, nang sumapit ang takdang oras ay maingat at dahan-dahan itong inangat ang bintana. Hingang malalim, kaya mo yan, Zarina. Sabi nito sa sarili nang tingnan ang distansya ng bintana mula sa lupa. Kung tatalon siya ay siguradong magagalusan siya, kung kaya't sandali itong napapikit bago mahinang nagbilang. 1, 2, 3. Anya, bago tumalon at mahinang napadaing. Jonathan, nandito na ako. Aray, ang sakit ng braso ko. Kaagad niyang reklamo nang tuluyang makalabas at magtagpo sila ni Jonathan. Ano nangyari sa'yo? Huwag mong sabihin, nasa 2 palapag ang kwarto mo at tumalon ka sa bintana? Tanong ng binata at hinawakan ng braso ni Zarina at dahan-dahang tumango.
Ano? Zarina naman, bakit hindi mo sinabi? Nasaktan ka tuloy. Sana ay ako na lang pumasok sa bakuran niyo at inalalayan kitang makababa. May hinahong saad ng binata ngunit natawa lamang si Zarina dito. Adik ka ba? Gusto mong mahuli ulit tayo? 2 beses na tayong pinaglalayo. Ayoko nang maulit sa pangatlong pagkakataon. Anya at akmang lalapit na upang yakapin si Jonathan nang biglang marinig ang baritonong boses na nanggaling mula sa likod nila. Paano niyo nalamang? Hindi na nito natapos ang tanong ng senyasan siya ng ama na tumigil. Hindi na mahalaga yon, Zarina. Pero sa ilang beses niyong pagtatangka, nakita ako sa inyo ang isang tunay na pagmamahal na minsan ay hindi ko nakita sa sarili ko. Alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit kita pinadala sa probinsya, Zarina? Para naman kahit sandali sa buhay mo ay mamulat ka sa realidad na hindi lahat ng tao ay kagaya mo na kayang kunin ng lahat, na nakukuha ng pera ang lahat. Sandaling huminto si Don Facundo tsaka lumapit sa kanila. Bukod doon ay hindi ko pa nasasabi sa iyong unti-unti nang nalulugi ang negosyo natin. Kaya pa naman itong may salba pero naisip kong mas mainam kung maihahanda kita sa tunay na hamon ng buhay. Dagdag niya, tsaka hinaplos ang buhok ng kaisa-isahang anak. Nang makita ko kung paano ka tumingin kay Jonathan, kung paano mo siya ipagtanggol at kung paano mo siya piliin, naalala ko sa inyong dalawang sarili ko at ang iyong ama nung kabataan pa namin. Ganito rin ang pinagdaanan namin, Zarina. Ilang beses kaming pinaglayo at sinubok ang pagmamahalan namin. At bago siya mawala, sinabi niyang siguraduhin kong ganong klase ng pagmamahal ang dapat na mahanap mo. Kaya Jonathan, pasensya ka na sa mga nasabi ko tungkol sa'yo. Hindi ko ito'y sinasabi dahil nailigtas mo ang anak ko. Sinasabi ko to dahil ito ang dapat. Sinubukan ko lamang kung hanggang saan na makakaya mong tisin para sa anak ko. Tsaka niya tinapik-tapik ang balikat ng binata habang nakangiti. Samantalang hindi naman makaimik ang dalawa dahil sa gulat. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa inyong dalawa. Kaya naman ngayon ay hindi na kailangan pang magtago, Zarina. Dahil ibinibigay ko ng basbas ko sa inyong dalawa. Muling sabi ng ama, dahilan kung bakit nanlaki ang mata ng dalawa at malalapad ang ngiting nagkatinginan bago ibalik ang tingin kay Don Facundo. Talaga po pa? Masayang tanong niya kaya't tumango ang ama. Maraming salamat po, Don Facundo. Sambit naman Jonathan. Pero may isang kondisyon lamang ako sa inyong dalawa. Gusto kong lumayo kayo at tumira sa iisang bubong sa loob ng 1 linggo. Gusto kong kabisaduhin at kilalanin niyo ang ugali ng bawat isa. Gusto kong malaman kung oras na malaman niyo ang hindi perpektong katauhan ng isa't isa ay mananatili pa rin ang nararamdaman niyo. Pagkatapos nun ay bumalik kayo dito at aasikasuhin natin ang inyong kasal. Saan tayo pupunta, Jonathan? Tanong ni Zarina habang nakahawak ito sa braso ni Jonathan. Ninitian naman siya ng binata bago sumagot. May papakilala ako sa iyo, Zarina. Gusto kong makilala niyo ang isa't isa. At sigurado akong sabik na rin siyang makilala ang babaeng sinasabi ko sa kanya. Sagot niya, kaya't napatango na lamang ang dalaga. Magandang gabi. Nandyan ba si Papa? Kaagad na tanong ni Jonathan sa gwardya nang makarating sila. Kaagad namang tumango ang gwardya at malungkot silang ninitian. Mabuti at naisipan niyong magpunta dito, sir. Hinihintay na po kayo ni Sir John. Dumiretso na lang po kayo sa kwarto niya, sir. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik ng buong lugar. Bahay to ng papa mo, Jonathan? Ibig sabihin, sa kanila galing yung perang ransom na sana para babawi ako? Tanong ng dalaga, kaya't tumango ang binata. Kung tutusin, pwede kong ibigay lang talaga yun sa kanila, Zarina. Pero naisip kong mas mabuting ilagay ko yun sa naghihirap ng walang kakayahang magtrabaho kumpara sa kanilang kayang-kaya naman. Tsaka ang ganong gawain na hindi dapat pinapabayaan, Zarina. Nabuhay akong pinaghihirapan ng bawat perang mahahawakan ko. Kaya dapat ay matuto rin sila sa ganong klase ng pamumuhay. Ang ibibigay ko sa kanila ay gagastusin ko na lang sa kasal natin. At yun ang kung papayag ka, Zarina. Kung pagkatapos ng 1 linggo ay hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman mo para sa akin. Kung anong ipinapakita ko sa iyong ugali ay hindi pa rin magbabago yun, Zarina. Sagot ni Jonathan, tsaka inalalayan ng dalagang umakyat patungo sa 2 palapag ng bahay. Ibig sabihin, wala ka nang tinatagong ibang ugali? Hindi ka ba masungit? Siloso, possessive, o baka naman maikli ang pasensya mo? Tanong ni Zarina. Kung kaya't natawa si Jonathan tsaka inayos ang ilang hibla ng buhok na kumakawala at tumatakip sa mukha ng dalaga. Hindi,
Pero siloso ko, Zarina. Ang pag-aari ko ay pag-aari ko. Sigurado naman akong ganun ka rin, hindi ba? Tanong niya pabalik, nakaagad ring tinanguan ng dalaga. Oo naman, pero maliban doon, maldita din kasi ako. Kaya, may lang din ang pasensya ko. Ayoko nang binibiro ko ng hindi maganda at gusto ko ay nasa sa akin ang atensyon mo. Sagot ni Zarina, kaya't muli ay natawa ang binata. Bakas sa mukha nito at sa mga mata ang kasiyahan. Alam ko naman yun, Zarina. Sa araw-araw nating magkasama sa probinsya ay nagawa ko ng kabisaduhin ng pagkatao mo. Sa probinsya pa lang ay hinimay ko na ang pagkatao mo at napag-aralan ko na rin kung paano tumakbo ang isip mo. Kaya nung sinabi sa inyo ng papa kanina na kailangan muna nating kabisaduhin ng isa't isa, alam ko na agad sa sarili ko na hindi magbabago ang nararamdaman ko sa iyo. Pagsasalita ni Jonathan at sunod na hinalikan ng ulo ni Zarina. Ganon din ako sa iyo, Jonathan. Pa, ano pong nangyari sa inyo? May nararamdaman ba kayo? Kaagad na lumapit si Jonathan nang maabutan ng amang nanghihina na nakahiga sa higaan. Nakasuot ito ng oxygen at halata ang hirap na dinadanas, ngunit nagawa nitong ngumiti nang makita ang anak na kasama si Zarina. Jonathan, akala ko ay hindi ko na maaabutan ng huling pagdalaw mo dito. Bagamat hirap ay sinikap nito makapagsalita, tsaka nanginginig ang mga kamay na hinaplos ang buhok ng anak. Pa, ano pong sinasabi niyo? Ano to? Wala kayo sinasabi sa akin, may karamdaman kayo. Paiyak na sabi ni Jonathan, tsaka hinawakan ng kamay ng ama. Tumabi naman sa kanya si Zarina at malungkot na tiningnan ang kalagayan ng ama ni Jonathan. Ikaw na ba ang babaeng sinasabi ng anak ko, Iha? Baling sa kanyang matanda. Ako nga po, ikinagagalak ko pong makilala kayo, sir. Sagot niya, kaya't muling umiti ang matanda. Masaya rin ako at nakilala kita rin sa wakas, Iha. Pasensya na kung hindi na ako makakadalo pa ng kasal niyo. Ang totoo niyan ay binibilang ko na lang ang oras ko, Jonathan. Nararamdaman ko na ang katapusan ko. Kaya, masaya ako dahil nagawa pa kitang masilayan sa huling pagkakataon. Malungkot itong umiti, habang kapwa pareho ang dalawa na tumutulo ang luha. Pa, hindi pwede. Dadalo ka sa kasal namin. Umiling-iling na sabi ni Jonathan, tsaka mahigpit na niyakap ang ama. Napupuno ito ng galit sa sarili dahil hindi niya ito nagawang mas maaga pa. Patawarin mo sana ako sa naging pagkukulang ko, sa mga nagawa kong pagkakamali. Pakisabi sa nanay mo na hanggang sa dulo ng aking hininga ay pinagsisisihan ko ang ginawa ko noon. At bago ko makalimutan ng lahat, kinausap ko ng abogado ko at iniwan ko lahat sa iyo ang pag-aari ko. Alagaan mo yun, anak. Gusto kong dalhin mo dito ang nanay mo at dito mo rin siya patirahin. Gusto kong dito na kayo bumuo ng pamilya sa bahay na to. Hindi na ito natapos sa mga sinasabi dahil ang mahigpit na pagkakayakap at pagkakahawak nito kay Jonathan ay unti-unting lumuwag hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Papa! Napuno ang apat na kanto ng silid ng iyak ni Jonathan habang mahigpit na nakayakap sa katawan ng kanyang ama. Patawad kung hindi ko to nasabi sa inyo na maaga. Pero pinapatawad na kita, Papa. At mahal ko din po kayo. Sabi nito, tsaka dahan-dahang hinaplos ang mukha ng ama upang ipikit ang mga mata nito. Kung nasan ka man, hindi kita makakalimutan pa. Nang dahil sa pangyayaring hindi inaasahan ay hindi kaagad na itakda ang kasal. Ngunit sa pagsisimula ng burol hanggang sa mailibing ang ama ni Jonathan ay naging maayos ang lahat. Nagawang dalhin ni Jonathan ang kanyang ina sa Maynila at maging si Manang Lucy. Lahat din ng pag-aari ng kanyang ama ay nalipat na sa pangalan niya. Nang makalipas ang 1 taon. At para po sa panghuling litrato, ang bride at groom naman po ang nasa unahan. Tapos yung pamilya ay sa likod. Waki po tayo, okay? 1, 2, 3, say cheese! Huling sabi ng photographer, tsaka mabilis na hinalikan ni Jonathan si Zarina. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Ice Cream Vendor is a Billionaire. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!